Ay, grabe naman ang tindi ng init ngayon. Matindi ang init ng hapong yun sa baryo ng San Miguel. Tulad ng dati, puno ng ingay at halakhakan ng kanto kung saan madalas tambay ang magkumare. Si Luz ay nakaupo sa bangkito habang naglalaba. At si Nita naman ay nakatambay sa harap ng tindahan na nakatupi ang palda at may dalang pamaypay. Luz, may sandaan ka ba dyan? Pahiram naman pambili lang ng asukal at suka. Ewan ko ba parang naglaho bigla yung suka namin kahapon, pati na yung asukal na inutang ko. Nita, kahapon din yata nanghiram ka ng 50 sa akin Ay, oo nga pala. Pero maliit lang naman yun, kumare. Dagdagan mo na ng 100 at ibabalik ko rin mamaya pag dumating si Rolly. Sweldo nga niya ngayon Ganun talaga si Nita. Kapag nagsimula na sa pangungutang ay tuloy-tuloy na hanggang makalimutan na kung kailan nagsimula. Parang ulan na hindi mo alam kung kailan titigil. Sige na, heto. Pero isulat mo baka makalimutan mo na naman. Ay naku, Luz, parang hindi mo naman ako kilala. Ako pa makakalimot? Ikaw ang kumari kung hindi ko nakakalimutan. Para sa kanya, ganun lang yun. Isang ngiti, isang bola, tapos may utang na naman si Nita. Nasanay na halos ang lahat. Minsan may dala siyang plastik na puno ng inutang na bigas kay Aling Susi, kape kay Aling Tonya, at sardinas kay Mang Roming. Ngunit sa kanya, normal lang yun. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumaan si Mang Delphine bit-bit ang 2 balde ng taho. Taho! Mainit na taho! Mang Delphine, pautang muna ng 1 baso Babayaran ko bukas pag may barya ng si Rolly. Abanita, 3 beses ka nang umutang sa akin itong linggo Kasi gusto ko lang naman mapasaya ang araw ko, Mang Delphine. Huwag ka na magalit. Hindi naman ako nakakalimot magbayad. Minsan lang nade-delay. Sige na nga, pero sana wag mo na akong paasahin sa pangako. Hindi na sumagot si Nita. Kinuha lang niya ang taho, ngumiti at tinalikuran na si Mang Delphine na parang walang nangyari. Sa gilid ay napailing na lamang si Luz. Kumare, baka naman sobra ka na sa pangungutang. Pati taho hindi mo pinatawad. Ay naku, Maring Luz, huwag mong gawing issue. Tao lang naman ako, minsan gipit. At least marunong akong makisama. Oo nga, pero marunong ka rin bang magbayad? Sus, ang dami mo pang satsat. Gusto mo bayaran na kita ngayon Pero wag muna, ngingitian na muna kita. Hindi nakakabusog yan, kumare. Ganyan sila araw-araw. Si Nita, pachika at pabola. Si Luz, pasensyosa, ngunit napapagod din. Kahit si Romy na asawa ni Luz ay madalas na ring magkomento. Alam mo Luz, yung si Nita, parang utang sa 5-6, wala ang katapusan. Araw-araw may panibagong dahilan. Kasi kumare ko, nakakaya naman kung di pagbigyan. Kumare, hanggang kailan mo siya poprotektahan? Pag pati ikaw inutangan, saka ka palang titigilan. Hindi sumagot si Luz. Kasi totoo naman, ilang beses na rin siyang napasubo sa pangako ni Nita. Subalit may kakaibang charm ang kaibigan niya. Kahit nakakainis ay mahirap tanggihan. Kinabukasan, pumunta si Nita sa palengke. Bitbit ang maliit na eco bag at malaking tiwala sa sarili. Pagdaan niya sa tindahan ni Aling Susi, ngumiti siya ng malapad. Aling Susi, magandang umaga po. Ang ganda nyo ngayon parang dalaga lang. Ano yun, Nita? May kailangan ka? Kasi po, nagluto ko ng sinigang. Kaso naubusan ako ng bigas. Pwedeng pautang muna ng 1/2 kilo. Babayaran ko mamaya, promise. Naku, Nita. Ilang beses ka nang umutang sa akin ng bigas. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binabayaran ng una. Ay naku, hindi nyo ba natatandaan? Binayaran ko yun noong nakaraang linggo. Hindi pa, Nita. Sinusulat ko lahat dito, Ayan, Nita, 3 beses kang umutang. Wala ni kusing na bayad. Ha? Baka napagpalit nyo lang ako sa iba. Ang dami nyo kasing suki Hindi ako nagkakamali sa pangalan. Kaya pasensya na, Nita. Hindi na muna ako magpapautang ngayon. Ganun po ba? Ganyan na lang po ba?
Ang tagal na natin magkakilala, Aling Susi. Pero sige, kung ayaw nyo, edi wag. Umalis si Nita na mainit ang ulo. Habang naglalakad ay kung ano-anong sinasabi niya. Madamot, kuripot. Bigas lang naman ang inuutang ko, hindi naman kaluluwa. Kala mo naman kung sinong banal. Narinig yon ng ilang tindera sa paligid. Nagkatinginan lang sila at tahimik na tumango. Siyempre, hindi na bago ang eksena ni Nita. Gabi na nang umuwi siya. Galit pa rin habang nakahiga ay nagkukwento siya sa asawa niyang si Rolly. Alam mo ba, inis na inis ako kay Aling Susi. Akala mo kung sinong mayaman? Pinahiya pa ako kanina sa harap ng mga tao. Utang mo naman talaga yung sinisingil niya. Maliit lang naman yon. Ang OA niya, parang hindi ako makakabayad. Di bayaran mo para wala ng issue. Sus, bukas na lang kapag naisipan ko. Kinabukasan, maagang bumungad sa bahay ni Luz si Nita. Hindi pa man nag-almusal si Luz, naroon na agad sa gate si Nita at nakapamaypay. Halatang may kailangan na naman. Kumare? Luz? Kumare, gising ka na ba dyan? Nita, ang aga mo ah. Ano na naman yun? Kasi kumare, may parating akong parcel. Alam mo yung pabangong in-order ko? Yun na. Kaso hindi yun ibibigay ng delivery kung hindi ko babayaran. 300 lang naman oh. Parcel? Pabango? Sabi mo kahapon gipit ka tapos ngayon nag-order ka pa ng pabango. Konti lang naman 300 lang talaga. Nita, baka pwedeng sa susunod ka na mangutang. Wala pa nga kita si Romy ngayong linggo Tsaka may bibilin pa kaming ulam mamaya. Kumare naman. Ikaw lang ang inaasahan ko Hindi naman yun malaki. Tsaka kilala mo naman ako. Nagbabayad ako pag may dumating na pera. Pag may dumating na pera? Kailan pa yun? Nakailang dumating na pera ka na pero hindi naman dumadating sa akin. Aba, ang sama mo naman magsalita. Parang hindi mo na ako kumare Isang maliit na pabor lang naman, Luz. Hindi mo naman ikamamatay ang 300. Tumigil si Luz at alam niyang may punto si Nita. Ngunit mas alam niyang may pattern na naman ito. Kapag hindi niya pinahiram, 1 linggo siyang lalayuan. Kapag pinahiram niya, 1 buwan siyang tatakasan ng bayad. Nita, kung hindi mo talaga kailangan, wag mo nang ituloy. Pabango lang naman yan Hindi naman gamot o pagkain. Hindi mo kasi naiintindihan. Pabango to, Luz. Hindi lang basta amoy. Image din to. Alam mo naman, dapat presentable kahit saan. Isa pa may promo. Sayang pag di ko nakuha ngayon. Ang galing mo talagang gumawa ng dahilan. Ibig sabihin, pahiram na. Alam mo kung mabait ka, Maring Luz. Hindi katulad ni Aling Susi na puro singil at walang tiwala. Natahimik si Luz. Narinig niya ulit ang pangalan ni Aling Susi. At naisip niyang baka lalo lang lumaki ang issue kung hindi niya pagbibigyan si Nita. Kaya kahit labag sa loob niya, binuksan niya ang wallet at kinuha ang 300. Eto na. Pero Mare, wag mo akong biguin Iyan na lang ang natitirang pera ko at pambili namin ng ulam sana. Promise Mare, ibabalik ko agad to. Sweldo ulit ni Rolly sa Lunes Siguradong makakabawi ako sa'yo. Ngumiti si Nita at bago umalis ay kumindat pa. Para bang wala siyang konsensya na ang perang pinaghirapan ni Luz ay ipambabayad lang niya sa pabango. Pag-alis nito, umupo si Luz sa harap ng labahan sabay buntong hininga. 300, pabango. Ewan ko kung anong klaseng hiya meron pa ang kumari kong yun. Sumapit ang gabi, habang nag-uulam lang ng sardina sina Luz at Romy, ay pumasok ang usapan tungkol kay Nita. Bakit sardinas na naman tayo? Di ba dapat bibili ka ng baboy kanina? Kasi pinahiram ko muna kay Nita yung pambili ko. Ano? Si Nita na naman? Luz naman 300 yun Oo, alam ko. Pero hindi ko naman kayang tiisin, Romy. Halata kasing kailangan niya. Kailangan? Para saan? Para sa pagkain? Para sa anak? Pambayad ng parcel. Pabango raw.
Ano? Pabango? Luz, ano ka ba naman? Pambili sana natin yun ng ulam. Eh di sana may sabaw tayo ngayon. Alam ko, Romy, pero Wala nang pero. Araw-araw na lang ganyan si Nita. Palaging gipit. Pero lagi may parating na parcel. Lahat ng mga padala sa kanya puro luho. kumari ko kasi. Kumari mo nga pero niloloko ka na. Alam mo bang ikaw na lang yata ang inuutangan niya na hindi pa nagagalit? Si Aling Susi nga sinigawan na siya eh. Tumahimik si Luz. Tinignan niya ang hawak na tinidor na parang gusto niyang ipagtanggol si Nita. Ngunit wala na siyang masabi. Kasi totoo naman lahat ng sinabi ni Romy. Minsan kasi, Romy, naaawa rin ako. Kaibigan ko siya tapos lahat iniiwasan na siya. Ayokong idagdag pa yung sarili ko sa listahan ng mga nagtataboy na sa kanya. Eh kung ganun, hanggang kailan ka maaawa? Hanggang sa pati sarili mong pamilya maapektuhan? Luz, awa rin sa sarili minsan. Alam ko pero mabait naman yun dati. Nung buntis ako kay Lisa, siya yung unang nagatid sa akin sa health center. Hindi ko makakalimutan yun. At ilang beses na ba niyang binawi ang kabaitan na yun sa utang? Kung may puntos yung utang, baka 10 doble na yung interes sa konsensya mo. Natahimik ulit si Luz at hindi na sumagot. Tiyak na mag-aaway lang silang mag-asawa. Luz, hindi masamang tumulong. Pero pag alam mong ginagamit ka na, hindi na tulong yun. Katangahan na yun. Alam ko, Romy. Pero minsan mas mahirap tumanggi kaysa mawala ng pera. Tama ka. Pero isipin mo rin, Luz ha. Hindi lang perang nawawala eh. Respeto, tiwala at oras. Lahat yun utang din niya na hindi nababayaran. Tahimik silang kumain ng sardinas. Ang kutsarang tumatama sa plato ay parang kalansing ng hiya na hindi mabayaran ng salapi. Sa labas, dumaan si Nita. May dalang maliit na kahon na may lamang pabango. Ngumiti pa ito sa kanila sa bintana. Kumare, salamat ha. Ang bango. Pag naamoy mo to, nako, baka mainggit ka pa. Aba, kapal talaga ng mukha. Tumahimik ka na nga lang, Romy. Tumahimik? Eh kanina lang ginamit niya yung pambili natin ng ulam tapos pinagyayabang pa ngayon? Luz, kung hindi ka pa magigising, baka sa susunod wala na tayong makain kasi ultimo pambili ng bigas, ipapautang mo muna dyan sa magaling mong kumare. Huwag ka nang magalit, Romy. Ako na lang ang may kasalanan. Hindi ko may kasalanan, siya. Pero ikaw yung nagpapahintulot. Tumayo si Romy at naglakad palabas ng bahay. Naupo siya sa labas para magpahangin. Si Luz naman ay napatingin sa bintana kung saan dumaan si Nita kanina. Sa dilim ay parang amoy na amoy pa rin niya ang pabango na matapang. Mabango ngunit nakakairita. Kinabukasan, hindi lumabas ng bahay si Luz. Tahimik lang siya, naglaba, naglinis at nagluto. Si Nita ay dumaan ulit ngunit ngayon ay may bagong issue. Kumare, Luz, may chika ako. Sana hindi tungkol sa utang. Ay hindi tungkol sa promo ng online shop. Baka gusto mo rin umorder. Maganda yung mga bag nila. Pwede pang installment. Hindi ako interesado, Anita. Naku, sayang naman. Ako nga kukuha ulit ng isa eh. Pautangin mo ulit ako pag dumating na yung delivery. Ha? Seryoso ka, kumare? Ha? Bakit naman hindi? Oh, wala. Ngumiti si Luz, ngunit halatang pagod. Habang si Nita ay nakangiti pa rin at naglalakad papalayo dala ang pabangong amoy luho, habang ang iniwan niya ay amoy ng problema. Sa labas ay nakita ni Luz si Mang Delfin na nag-aalok ng taho. Taho! Mainit na taho! Mang Delfin, kumusta? May utang pa sa inyo si Nita, di ba? Oo, 3 baso pa eh. Ewan ko kung kailan niya babayaran. Sana man lang alalahanin niya rin yung inuutangan niya. Mainit ang araw kinabukasan. Maagang nagsimula si Luz sa paglalaba habang si Nita naman nakaabang sa kanto. Hawak ang kanyang wallet.
May balak siyang bayaran ang utang niya kay Aling Susi, ngunit hindi lang dahil gusto niyang magbayad, kundi dahil umaasa siyang mapapautang ulit siya. Luz, Mare, samahan mo naman ako kay Aling Susi. Magbabayad ako ng utang para makita niyang marunong din akong tumupad sa pangako. Aba, buti naman. Yan ang gusto kong marinig. Anong oras tayo pupunta? Ngayon na. Sige, bibili rin kasi ako ng bigas. Pero sana, Mare, tahimik lang Baka magkapikunan uli kayo Naku, hindi na. Okay na ako. Magbabayad nga ako Ba't naman ako magagalit? Lumakad silang magkumare papunta sa tindahan ni Aling Susi. Ang matandang dalaga ay abala sa pagtimbang ng bigas at pagtatali ng mga bayong. Tahimik lang ito gaya ng nakasanayan. Ngunit halatang hindi interesado sa mga parating na bisita. Oh, Luz, magandang umaga. Ilan ang kukunin mong bigas ngayon? 10 kilong bigas ulit, Aling Susi. Eto po yung bayad. 500 po yan. Sige, sandali lang at titimbangin ko. Aling Susi, magandang umaga rin po. Heto, may dala akong bayad. Yung utang ko sa inyo last time, yung para sa 7 kilo ng bigas, 3 sachet ng kape at mantika. Bayad ko na lahat ayan, kumpleto na. Ay, salamat Nita. Mabuti naman at naalala mong bayaran. Ay, syempre naman. Hindi ako nakakalimot. Minsan lang nade-delay. Pero mabait talaga ako pag may pera. Kaya yun, gusto ko sanang kumuha ulit ng bigas. 10 kilo lang muna. Ay, pasensya ka na, Anita. Hindi na muna ako nagpapautang ngayon. Ha? Hindi na nagpapautang? Bayad na ako Ano pa bang gusto nyo? Ay, hindi ko naman sinabing di kita pagbebentahan, Nita. Pero kung utang, pasensya na talaga. Ayokong maulit yung dati na ilang buwan mo ko bago bayaran. Saka tignan mo, babayaran mo ko sa 7 kilong bigas tapos mangungutang ka ng 10 kilo. Dati lang naman yun. Tsaka nagbayad naman ako ngayon, di ba? Ibig sabihin, marunong pa rin ako magbayad. Oo, pero ilang buwan mo nga ako pinaghintay bago mo ko bayaran. Hindi ko napapayagan yun. Ano ba to, Aling Susi? Parang galit pa rin kayo hanggang ngayon. Ang liit lang ng utang ko, parang kinikimkim nyo pa rin. Nita, tama na. Hayaan mo na si Aling Susi kung ayaw niya. Bili na lang tayo sa kabilang tindahan. Hindi, Luz. Hindi ako aalis hanggat hindi niya sinasabi kung ano bang problema niya sa akin. Ay, Nita, wala akong problema sa'yo. Pero may limitasyon ang tiwala. Limitasyon? Akala ko ba kapitbahay tayo? Magkakilala, magkasama sa isang baryo. Ganyan na ba ngayon? Puro limitasyon? Huminto sa pagtimbang si Aling Susi. Tinignan niya si Nita ng diretsyo. Ang tingin na hindi galit, ngunit ramdam mong pagod na. Nita, magkaiba ang pagtulong at pagpapautang. Ang isa galing sa puso, yung isa galing sa tiwala. At pag nasira mo yung tiwala, hindi mo basta-basta mababayaran yon. Aba, mukhang pera talaga kayo, Aling Susi. Simpleng 10 kilo lang ng bigas, pinagdadamot nyo pa. Ang tanda nyo na pero parang wala kayong puso. Nita, tama na. Hindi, Luz. Para lang ako humingi ng pabuya sa kanya. Nagpakapagod na nga ako magbayad dito, pero parang gusto pa akong palabasing masama. Kung ayaw niya, di wag, hindi ko kailangan ng bigas niya. Tumalikod si Nita at galit na galit. Ngunit bago pa sila umalis ay nagsalita ulit si Aling Susi. Kalmado pa rin ang boses. Hindi mo kailangan magalit, Nita. Hindi naman ako naniningil ng galit. Ang gusto ko lang, matuto ka. Matuto? Nako, wag niyo akong turuan, Aling Susi. Hindi niyo ko anak. Lumingon si Luz na halatang nahihiya. Lahat ng mga bumibili ng bigas ay napatingin na sa kanila. Si Nita naman, kahit alam ng pinagtitinginan na ng lahat, tuloy pa rin sa pagsasalita. Madamot, kuripot! Para kayong hindi kumakain ng bigas. Ang lalim ng batok nyo. Baka pati hininga nyo, tinitipid nyo pa. Nita, tama na. Bakit? Totoo naman Ang tanda na yan pero utak tindahan pa rin. Lahat ginagawang issue. Pati utang na maliit lang. Hinila na ni Luz ang braso ni Nita palabas ng tindahan.
Sa labas, ramdam pa rin ang init ng ulo nito. Hingal na hingal at pulang-pula ang mukha sa galit. Nita, grabe ka naman. Nakakahiya yung ginawa mo. Hindi mo kailangang sigawan si Aling Susi ng ganun. Kasi naman, Mare, akala mo kung sino siyang banal. Ang laki ng ego. Parang hindi naman siya natuto magbigay. Alam mo, minsan, ang hirap sa mga tao, hindi marunong umintindi. Baka naman kasi nasobrahan ka rin minsan. Dapat marunong ka ring umintindi sa kanila. Hindi lahat may obligasyong pautangin ka. At ikaw naman, Luz, puro ka nalang kampi sa iba. Hindi mo na nga ako pinahiram kanina. Yung pambili ng bigas nyo nga, hinihingi ko lang kalahati. Ayaw mo pa. Ano? Nita, yung 500 na yon pambili namin ng bigas. Kalahati lang naman ang hinihingi ko. 250 lang. Pambili namin ng bigas din. Pareho lang naman tayo. Mare, hindi mo na ba nakikita kung gaano ka nakalala? Lahat na lang ng pera ng tao gusto mong hiramin. Ay, ang drama mo naman. Kung ayaw mo, sabihin mo agad. Pero wag mo akong paringgan. Hindi ako nagpaparinig. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sus! Sa totoo lang, Luz, kung hindi lang kita kumare, baka matagal na kitang iniwasan. Ha? Baka dapat nga, Nita. Tahimik silang naglakad pa uwi. Si Luz ay may bitbit na 10 kilo ng bigas, habang si Nita naman ay walang dala kundi inis. Pagdating sa tapat ng bahay, biglang huminto si Nita. Luz, pahiram na lang talaga ng 250. Promise, babayaran ko agad pag nakuha ni Rolly yung padala sa kapatid niya. Nita, hindi mo kailangan mangako ulit. Alam ko na kung paano yan matatapos. Ay, so hindi mo ako pahihiramin? Hindi. Wow, ganon? So ganon ka na ngayon ha? Ilang beses kitang tinulungan dati, tapos ngayon 250 lang? Hindi mo pa maibigay? Oo, tinulungan mo ako noon. Pero hindi ko naman sinabing bayaran ko sa ganitong paraan. Okay, ako na lang ang masama. Ako na lang ang makapal. Pero tandaan mo, Luz, pag ako nagkapera, hindi na kita uutangan kahit kailan. Sana nga, Nita, para pareho tayong makapahinga. Umalis si Nita at naglakad na pauwi habang bumubulong-bulong. Si Luz naman ay naiwan sa harap ng bahay. Hawak ang supot ng bigas at tahimik lang. Ngunit ramdam ang lungkot. Sa kabilang kanto, nakita siya ni Mang Delfin na dumadaan na may dalang balde ng taho. Oh, Luz, napagod ka yata. Oo, Mang Delfin, may pinoproblema lang. Oh, kung tungkol kay Nita yan, huwag mong dibdibin. May mga taong hindi marunong makaramdam hanggat hindi tinatamaan. Sana nga, Mang Delfin. Sana nga. At sa sandaling yun, habang papalayong naglalakad si Nita, hindi niya alam na sa unang beses may kirot na siyang nararamdaman sa kaliwang dibdib. Maliit lang na parang kagat ng lamok, ngunit simula na ng isang sakit na hindi mababayaran ng pera. Madaling araw, tahimik ang buong baryo maliban sa huni ng mga kuliglig. Si Nita na nakahiga sa papag, biglang nagising sa matinding kirot sa kaliwang bahagi ng dibdib niya. Parang may tumutusok mula sa loob, at sa bawat paghinga niya, may kasamang hapdi. Aray! Ano to? Hinawakan niya ang kaliwang dibdib. Mainit, tila may namuong bola sa loob. Nang idinampi niya ang palad niya ay napasinghap siya sa sakit. Bumangon siya at nagtungo sa banyo. Binuksan ang ilaw at sa salamin nakita niyang namamaga ang kaliwang dibdib niya. Pulang-pula at parang may matigas sa ilalim ng balat. Baka pigsa lang to. Pinilit niyang huwag kabahan. Nilagyan niya ng malamig na bimpo at sinabi sa sarili na baka naipit na ugat lang. Ngunit habang tumatagal, mas lalong sumasakit. Parang may tumutulak mula sa loob. May pumutok na ugat na hindi niya maipaliwanag. Nang bandang umaga, napansin niyang may maliit na sugat sa gitna ng pamamaga. Parang may pumutok na paltos. Tumulo ang malagkit na likido na kulay dilaw na may halong dugo. Kaagad niyang naamoy ang mabaho,
nakakasulasok na parang bulok na karne. Ano to? Diyos ko. Hapong-hapo siya habang pinupunasan ng tuwalya ang sugat. Ngunit habang ginagawa niya yon, lumalabas ulit ang likido. Ngayon ay mas maitim na at halos kulay uling. At amoy kanal. Napasigaw siya sa sobrang takot. Ang baho! Tumakbo ang asawa niyang si Rolly mula sa sala. Nita, ano yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala to, Rolly. Pigsa lang to. Pigsa? Ganyang kalaki? Ang itim na ng paligid, oh. Dapat pumunta na tayo sa doktor. Hindi, wag. Baka lalo lang lumala. Tinakpan niya ng tuwalya ang dibdib at umiwas ng tingin. Hindi niya maipaliwanag ngunit alam niyang kakaiba yun. Hindi ordinaryong pigsa. Parang buhay na kumikirot. Kumakabog at tila may gumagalaw sa ilalim ng balat. Kinahapunan, dumaan si Mang Delfin. Tulad ng dati ay may dala itong balde ng taho. Pagkakita kay Nita na nakatapis ng tuwalya at may hawak na bimpo sa dibdib, ay agad itong napakunot ang noo. Oh, Nita, ayos ka lang ba? Mukhang namumutla ka. Oo, Mang Delfin. May pigsa lang dito sa dibdib ko. Pigsa? Aba, iba yung itsura ng katawan mo, Nita. Hindi normal ang ganyang pamamaga. Ano pong ibig niyo sabihin? May mga ganyang sugat na hindi kagat o pigsa. Parang may sumpa. Parang napalunok si Nita. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa tuwalya. Sumpa? Na parang kulam? Hindi ako sigurado. Pero kung ganyang klase ng sugat na may amoy at itim ang paligid, hindi yan basta pigsa. Baka may gumawa nun sa'yo. Baka si Luz. Ha? Si Luz. Siya lang naman ang lagi ko nakakaaway nitong mga nakaraang araw. Kahapon nga, tinanggihan akong pautangin. Pagkatapos nun, bigla na ako sinumpong ng sakit na to. Nita, huwag kang basta magbintang. Hindi ako basta nang bibintang. Wala nang ibang posibleng gumawa nito kundi siya. Siya lang ang kasama ko kahapon. Naglakad palayo si Mang Delfin. Umiiling lang ngunit si Nita, lalo lang nag-init ang ulo. Sa halip na matakot, nagpatuloy siya sa paglinis ng sugat niya. Pinupunasan kahit masakit. Pinipiga kahit mas lalong lumalabas ang maitim na nana. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang dibdib niya ay lumaki pa. Hindi na siya makatulog ng nakatagilid. Bawat galaw ay parang may pumuputok sa loob. At sa dilim ng kwarto ay ramdam niyang may lumalabas pang likido na tumataga sa tuwalya at sumisingaw ang amoy. Hindi niya na kaya. Maaga palang kinabukasan, lumabas siya ng bahay at kumatok sa pinto ni Luz. Nita, anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Ikaw! Ano bang ginawa mo sa akin, ha? Ha? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na magpanggap, Luz. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ako. Ha? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Tingnan mo to. Yan o, namamaga. May sugat. Lumalabas ang itim na likido. Amoy patay. Pagkatapos natin magkita kahapon, nangyari na to. Diyos ko, Nita. Ang lala niyan. Pero anong kunin ko dyan? Huwag ka nang magmalinis. Nita, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sinungaling! Alam kong ikaw to. Baka nakipagsabuatan ka kay Aling Susi para gantihan ako. Nita, sa tingin mo ba may oras pa ako para ipagawa yan sa'yo? Hindi mo ba naiisip baka bunga yan ng lahat ng ginagawa mo? Huwag mo akong sisihin, Luz. Wala akong ginagawang masama. Wala? Halos lahat ng tao dito inutangan mo. Lahat pinahiya mo. Pati si Aling Susi sinigawan mo kahapon sa harap ng mga tao. Kasi ayaw niya akong pautangin. At sa tingin mo may karapatan ka magalit dahil lang hindi ka pinagbigyan? Tumahimik silang dalawa. Ang galit sa mukha ni Nita ay napalitan ng pagkalito. Ngunit agad din siyang nagmatigas. Basta, kung hindi ikaw siguro may kilala ka.
Baka ikaw ang nagsumbong sa mga mangkukulam. Nita, pakinggan mo naman. Ayoko! Wala kang malinis na intensyon sa akin. Kaibigan pa naman kita. Umalis si Nitang nanginginig. Hawak-hawak ang dibdib na patuloy na lumalabas ang maiitim na likido. Si Luz naman naiwan sa pintuan. Natulala at hindi alam kung maiiyak o maiinis. Sa labas, naglalakad si Nita. Bitbit ang sakit, ang baho at ang galit. At sa bawat hakbang niya, parang lalo pang lumalalim ang sugat na hindi lang sa balat, kundi sa konsensya. Nang sumunod na araw, tahimik ang buong umaga sa bahay ni Luz. Nakaupo siya sa may pinto at pinagmamasdan ang mga dumadaang tao. Halos buong gabi siyang hindi nakatulog. Iniisip pa rin niya ang mga sinabi ni Nita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o maawa. Kaibigan niya ito ngunit masyado ng marami ang nasabi. Lumapit si Romy na may hawak na tasa ng kape. Niisip mo pa rin siya, no? Hindi ko maiwasan, Romy. Ang sama ng loob ko pero naaalala ko pa rin kung gaano kami naging magkaibigan. Minsan, kahit gaano pa kalalim ang samahan, kailangan mo pa rin layuan ang mga taong maramot sa kabutihan. Oo, pero iba to. Nakita ko kung gaano siyang natatakot kagabi. Yung itsura niya parang wala ng pag-asa. Kung ganun, tulungan mo siya. Pero siguraduhin mong tulong, hindi konsensya. Paano? Samahan mo siya kay Aling Susi. Baka yun lang ang tanging paraan para matapos lahat to. Ayon sa kwento mo, kakaibang tumubo sa dibdib niya, di ba? Ako naniniwala ako sa mga ganyan eh. Saka bali-balita rin kasi na yang si Aling Susi. Marunong nung maitim na mahika. Natahimik si Luz at napaisip. Totoo nga naman ang sinabi ni Romy. Wala nang ibang makakatulong kay Nita kundi yung taong pinagmula ng galit niya. Kinahapunan, nagtungo si Luz sa bahay ni Nita. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang mabigat na amoy. Mapait, parang pinagsamang langis, dugo at bulok na karne. Si Nita ay nakaupo sa gilid ng papag, maputla, pawis na pawis at halos hindi makagalaw. Nita, Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Luz, ang sakit. Parang sinusunog yung laman ko. Kailan pa yan lumala? Simula kahapon, hindi na ako nakatulog. Parang may humihila sa loob. Halika, sumama ka sa akin. Pupunta tayo kay Aling Susi. Wag, ayoko. Makapagalitan pa ako noon. Kung ayaw mong lumalayan, kailangan mong humingi ng tawad. Hindi dahil sa takot, kundi para mapatahimik yung konsensya mo. Tingin mo, mapapatawad pa niya ako. Walang mawawala kung susubukan. Naglakad silang dalawa sa kalsada. Si Luz hawak sa braso si Nita na halos hindi na makalakad ng diretsyo. Ang bawat hakbang ay may halong panginginig. Ang suot niyang tuwalya sa dibdib ay may bakas na ng dugo at likidong itim. Ang ilang tao sa paligid napapatingin at nagbubulungan. Pagdating nila sa tindahan ni Aling Susi, tumigil muna si Luz at nagdasal ng tahimik. Aling Susi, pwede po ba namin kayong makausap saglit? Lumabas ang matanda at nilapag ang hawak na timbangan. Napatigil siya nang makita si Nita. Nita, anong nangyari sa'yo? Aling Susi, patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Nadala lang ako ng galit. Bakit ka humihingi ng tawad ngayon? Dahil masyado na akong pinaparusahan. Akala ko noon wala lang yung mga salita ko. Pero ngayon, bumabalik silang lahat sa katawan ko. Lumapit si Luz at inalalayan si Nita hanggang sa makaupo ito sa upuang kahoy sa tapat ng tindahan. Tahimik si Aling Susi. Tinitigan lang silang dalawa.
Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa loob at lumabas na may dalang maliit na bote ng langis. Hindi ko alam kung anong sakit yan, Nita. Pero isa lang ang sigurado ko, na walang gamot ang ugaling mapanlamang sa iba. Aling Susi, hindi ko na uulitin. Lahat ng sinabi ko, binabawi ko na. Hindi mo kailangan magsalita. Ang totoo, kinalimutan ko na ang mga sinabi mo. Pero hindi ako Diyos para burahin agad ang parusa ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Aling Susi kay Nita. Binuksan ang bote ng langis at maingat na ipinahid sa namamagang dibdib nito. Amoy dahon, amoy luya at amoy luma. Hindi lahat ng utang ay pera, Nita. Minsan, respeto ang kailangang bayaran. At kung marunong kang mapagkumbaba, babalik din ang ginhawa sa katawan mo. Salamat po, Aling Susi. Pasensya na po talaga. Tahimik si Luz, ngunit habang pinagmamasda ng eksena, hindi niya maiwasang mapaluha. Para bang sa unang pagkakataon ay nakita niyang bumaba ang pride ni Nita. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahang humupa ang pamamaga ng dibdib ng babae. Ang kulay itim na parang pasa, unti-unting naging mapula, at ang sugat ay natuyo. Nanginginig pa rin si Nita, ngunit ibang klase na. Hindi na takot ang nararamdaman, kundi pag-asa. Mare, ayos ka lang? Parang gumagaan, Luz. Salamat ha. Kung hindi mo ako sinamahan, baka hindi ko nakayanin. Kumari kita, di ba? Kahit anong mangyari, gusto kong matuto ka. Oo, Luz. Hindi ko na uulitin yung ginawa ko. Lahat ng utang ko babayaran ko na. Pero higit sa lahat, yung respeto sa mga taong naniwala pa rin sa akin kahit nakakahiya na ako. Patawarin mo sana ako, Luz. Mare. Tumangulang si Luz. Si Aling Susi ay umupo sa gilid ng tindahan at tinitigan silang dalawa sabay ngiti. Alam mo, Nita, hindi ko kailanman ginusto na mapahamak ka. Pero minsan, ang tanging paraan para magising ang tao ay ang maramdaman niya kung gaano kabigat ang pagkukulang niya sa iba. Naiintindihan ko na po. Basta tandaan mo, hindi lahat ng naniningil ay naghihiganti. Minsan, galing yun sa pagnanais na matuto ka. Kinabukasan, nagising si Nita na halos tuyo na ang sugat. May kirot pa rin, subalit hindi na gaya ng dati. Lumabas siya ng bahay bitbit ang maliit na bayong at nagtungo sa bahay ni Luz. Pagbukas ng pinto, ngumiti siya ng mahina. Kumare, eto, may dala akong pandesal. Wala pa akong pambayad sa mga utang ko pero gusto ko sana makabawi kahit sa simpleng paraan lang. Hindi ko kailangan ng pambawi, Nita. Ang gusto ko lang, wag mo nang hayaang bumalik ka sa dati mong ugali. Hindi na talaga, Maring Luz. Ngayon ko lang naintindihan na hindi lahat ng kailangan ko kailangang utangin. Nagkatawanan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, magaan na ulit ang hangin sa pagitan nila. Habang nag-uusap sila sa tapat ng bahay, dumaan si Mang Delfin. Bitbit ang kanyang taho. Taho! Taho! Mang Delfin, eto, bayad ko sa mga nakaraang kong utang. Aba, buti naman. Akala ko nakalimutan mo na yun eh. Hindi na po. Lahat ng utang dapat binabayaran. Tama yan. Kasi hindi lahat ng naniningil ay tao. Minsan, ang naniningil ay galing sa itaas. Ngumiti si Nita, sabay tingala sa langit. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Wala nang galit. Ang natira na lang ay ang aral na kailanman
Ang tunay na pagkakaibigan at respeto ay hindi pwedeng utangin. Wakas!